Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan dito ang inilabas na pahayag ng US SEC na pinagkaguluhan ng buong cryptocurrency. Yan, sapagkat ang sabi po rito ay SEC classified crypto token as both security and non-security. Is SEC confused? Kaya yan, mismong ang US SEC ay naglabas po ng kanilang pahayag na ang mga crypto tokens daw po ay maituturing na security at non-security. Kaya ang gulo. Paano mo nga ba masasabi na security at saka non-security ang isang crypto token? Kaya yan, dapat na meron po silang malinaw na paliwanag dito kung bakit nila nasabi na ang mga cryptocurrencies ay parehong security at saka non-security. Kaya yan nga, yung sa mga hindi po nakakaalam dyan, ang dahilan daw po kung bakit hinahabol ng US SEC ang mga cryptocurrencies dahil sa itinuturing po nila ang mga ito na mga securities. At kung ito ay mga securities at ay kailangan po nila itong i-regulate. Pero kung pag non-security ay ayan, hahayaan po nila ito. Pero yan nga, ayon po sa US SEC ay itinuturing po nila ang mga crypto tokens na parehong security at saka non-security. Kaya yan nga, napakagulo. Kaya atin pong aalamin kung ano yung kanilang paliwanag at bakit nila nasabi po ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay in Binance and Coinbase hearings, the SEC argued that crypto tokens may be classified as security and non-security simultaneously. Interestingly, the SEC lawyers see no contradiction in their positions. Kaya yan, naganap po yung payag na ito ng US SEC sa hearing ng Binance at saka si Coinbase. Yan, sina Binance at saka si Coinbase ay ito po yung mga nangungunang mga crypto exchanges. Kaya ayan, sabi ng SEC na ang mga crypto tokens daw po ay ayan nga, tinuturing nilang security at non-security. At base po sa mga lawyers, mga abogado ng US SEC ay wala daw po silang nakikita na contradiction dito. Ayan, recently renowned pro-crypto attorney James Murphy, also known as Metaloman, weighed in on the US regulators' inconsistency in classifying crypto assets as security. Kaya yan po ang pro-crypto na attorney or abogado na si James Murphy, na kilala na rin po siya sa tawag na Metaloman, ay talagang maging siya ay sinabi po niya na inconsistent daw po or hindi magkatugma itong mga pinagsasabi or inalalabas na pahayag ng US SEC pagdating dito sa mga cryptocurrencies bilang security. Kaya the SEC seems to have a hard time keeping its story straight on crypto. Kaya yan yung sinabi po ni Metaloman. Let's take a closer look at statements by SEC lawyers at the recent Coinbase and Binance hearings. SEC versus Coinbase. Court, you're saying that as to these 12 or 13 tokens when they were. Ayan po. Ayan, meron po tayong mas malinaw dito. Ayan na screenshot ng kanilang pag-uusap dito. Ayan po siya. Pero basahin po muna natin ito. Specifically, Murphy highlighted recent court hearings wherein the Securities and Exchange Commission's legal counsel presented conflicting arguments. The first cited instance was January 17 hearing in the lawsuit against the US-based exchange Coinbase. Kaya yan, napansin daw po or nakita ni Attorney Murphy yung conflicting na arguments ng US SEC dito. Kaya ito po yung kanyang screenshot. Yan, highlight po niya rito yung mga pag-uusap. Sabi po rito ay ayan, sabi po ng korte dito, you're saying that as to these 12 or 13 tokens
when they were initially issued, these tokens were themselves securities. Ayan. Yes, Your Honor. Yun po ang sagot ni Mr. Costello. Ayan. Isa po siyang abogado ng US SEC. Ayan, sabi rito, ayan, yung tanong po rito sa abogado ng US SEC, sinasabi mo ba na yung 12 or 13 tokens na ito ay sa umpisa pa lamang ay maituturing na ang mga ito ay securities? Kaya yan po yung tanong kay Ginoong Mr. Costello dito. At ang kanyang sagot dito ay yes, Your Honor. Kaya yan. Oo daw, sabi niya. Tapos sabi dito ay Mr. Costello, Your Honor, but let me just clarify though. Kaya yan. Dahil sa kanyang sinabing yes, Your Honor dito ay marami pong naguluhan dito. Kaya sabi niya rito ay yes, Your Honor, let me clarify though. Kaya yan, gusto niyang i-clarify. Kaya dito po nag-umpisa yung talagang conflicting arguments ng US SEC. Kaya yan, sabi po ng korte ay please, sabi niya. At ayan, tapos sinabi naman ni Mr. Costello para linawin ito or i-clarify, the token itself is not the security. Kaya yan, paano yan? Nagko-conflict. Kaya sabi dito, sabi niya, yes, Your Honor, it is a securities, yung mga cryptocurrencies. Tapos nung clarify niya, the token itself is not the security. Kaya yan, paano ba yan? Yung token daw ay hindi ang security. Pero ang mga cryptocurrencies ay securities. Kaya paano mo nga ba paano ba medyo magulo? Paano ba yan? During the proceedings, the court sought clarification from the SEC on whether some 13 tokens in contention were themselves securities at their initial issuance. Kaya yan na nga, tinanong ng korte ang SEC kung ito ay matatawag ba natin yung mga 13 tokens na ito ay may kukonsider ba natin na mga securities. Kaya yan, in response, the SEC lawyer said, yes, Your Honor, affirming the tokens were security. However, in the same court session, the SEC lawyer added the token itself is not the security. Kaya yan na nga yung sagot ng lawyer ng SEC. Sabi niya, oo, Your Honor, ang mga tokens na ito ay kinukonsider na security. Ngunit, ang mga token na ito ay hindi security. Paano ba yan? Nagko-conflict, malinaw po na conflicting yung kanyang statement dito. Furthermore, Attorney Murphy cited a second instance in the hearing concerning the suit against leading trading platform Binance. Similarly, the court asked the SEC counsel if it agreed that there is a difference between the coins, the subject of the investment contracts, and the contracts themselves. Kaya yan, tinanong po ng korte ang counsel ng SEC kung meron ba talagang pagkakaiba yan, or difference ang mga coins pagdating po sa kanilang mga investment contracts at saka mga contracts. Yan, yung mga contracts po nila. Yan, investment contracts at yung mga sariling contracts po nila. In response, the SEC lawyers remarked positively, acknowledging that the crypto assets are merely a line of code. However, they again contradicted themselves by saying the token itself represents the investment contract during the same hearing. Kaya yan, nagko-contradict yung mga pahayag rito ng SEC. Ayan, sabi po ng mga lawyer ng SEC ay ang mga crypto assets daw na ito, cryptocurrencies, ay pawang mga line of codes lamang. Yan, mga codes. Ngunit, naglabas na naman po sila ng contradiction or kontra na naman sa kanilang statement na ito, kung saan ay sinabi nila na yung token ay nagre-represent daw bilang investment contract. Kaya yan. The court countered, expressing uncertainty about having heard from the SEC before that tokens represent the investment contract. In defending its position, the SEC lawyer asserted that the asset embodies the investment contract. Moreover, they disagree that any contradiction exists in their position so far. Ayan. Naniniwala pa rin sila na wala raw contradiction sa kanilang panig.
In essence, Attorney Murphy highlighted that according to the SEC, the crypto token is both considered a security and not security, and these two statements are not viewed as contradictory. The SEC seems to have a hard time keeping its story straight in crypto, he remarked. Kaya yan po, sa kabuuan ay ayon po kay Attorney Murphy, yan ay ayon po sa kanyang hinighlight rito ay nabase sa US SEC ay kinukonsider po nila na ang mga crypto tokens ay parehong security at saka non-security. Kaya ayan, yung kanyang pananaw po rito sa kanyang statement ng US SEC na ito ay contradictory. Pero ang pananaw po naman ng US SEC rito ay hindi ito contradictory. Ayan. Kaya yung sabi ni Ginoong Murphy rito ay ayan nga, yung US SEC ay parang nahihirapan po sila na yung kanilang story dito ay ayan, yung parang hindi magkatugma, parang yung kanilang position dito or ipinaglalaban ay ayan na nga, parang nagko-conflict. Ayan po yung napansin dito ni Attorney Murphy sa nagaganap na pagdinig dito sa US SEC at ang ayan, yung dalawang malalaking crypto exchange natin na si Binance at saka si Coinbase. Kaya yan, ang gulo talaga ng US SEC. Yan, yung mga cryptocurrencies ay biruin mo naman, i-consider daw na parehong security at saka non-security. Paano yan? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.